tayo pong lahat ay panandaliang tumayo minumahal bilang pagbibigay galang sa salita po ng ating pinakamahal na Panginoon, nadadalhin po ng ating beloved brother, beloved preacher Romeo Jose. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless ating beloved brother Danny Shelo. Tayong lahat ay sama-samang manalangin upang tayo po ay samahan gabayin po tayo ng ating dakilang Diyos sa pag-aaral ng kanyang balang salita sa oras na ito. Amen. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, kami to sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa noonang bahagi na ipong banal mong gawain. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, lubos ang pinagpala at narito po kami ngayon sa pag-aaral pong balang mong salita. Ang bawat isa sa amin kayo pinagpapakumbaba at humihingi po kami ng tawad sa lahat po amin nagawang pagkukulan, pagkakasala. Patawarin mo kami sa bungang panalangin na po minamahal at iginagala na po malapastor. Ikaw po magbigay sa akin ng karunong kaalaman patungkol sa ipong balang mong salita na maipahayag ko po na may lagip na pag-ibig at pangyarihan. Buksan mo ang pangunawa ng bawat isa naririto na maunawaan po namin ipong balang mong kalooban. Pagpalain mo kami lahat sa bungang panalangin po minamahal, iginagala malapastor. Amin pong sinasaway magawa ng kaaway pag-alinlangan. I command you cast out in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, pagpupuri, pagluluwalhati ay bukod tangi lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dubling paggalang at pag-alaala sa mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Honorable San Pastor Alina Comun Almeida, and the beloved Almeida children and family, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Mars Pacton, sa lahat ng ating mga beloved preachers na ating kasama at kapiling sa araw nito, maging sa lahat ng ginagamit sa balan o basa ng Diyos, sa ating po minamahal na mga kapatiran, baguhan, manudatihan, maging sa lahat ng ating po mga webcast viewers na umaantabay sa gawain na ito, magandang gabi na po sa atin lahat. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Bigyan po natin ng tema ang ating tatalakayin sa araw nito, don't miss the promise. Huwag mong ipalampasin ang pangako ng Diyos. Numbers chapter 14, verse 29 up to 31. Amen. Dito po sa mga bilang, ang kabanata ay 14 at ang mga talata ay 29 hanggang 31. Ito po sinasabi, ang inyong mga bangkay ay nangabubuwal sa ilang na ito, at yaong lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang, mula sa 20 taong gulang na pagtanda na nag-upasala laban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupain pinagtaasan ko ng aking kamay, na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Hepon at si Josue na anak ni Nan. 31, ngunit ang inyong mga bata na inyong sinabing magiging mga huli ay aking pawasukin at kanilang makikilala ang lupain ng inyong itinakwil. Amen. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Diyos po ang magpala. Ayon sa ating nabasa sa talatang ito po mga minaman na kung saan mula ng itusan ng ating Diyos Jesus si Prophet Moises na sila po mga lakbayin ang lupang pangako po mga minamahal doon sa Kanaan. At sa kanilang paglalakbay ng mga Israelita po mga minamahal, habang sila po naglalakbay po mga minamahal, dumating ang panahon na malapit na po sila sa lupang pangako doon sa Kanaan. Kung kailan malapit na sila sa lupang pangako doon sa Kanaan, ay itinuro ng ating pinakamahal ay pinangako po niya, karamihan sa mga Israelita ang hindi nakapasok sa lupang pangako doon sa Kanaan. Everybody shall praise the Lord.
Kaya po mga minama, ito ang nangyari matapos magreklamo ang mga Israelita laban sa Diyos matapos ang ulat ng espesya sa lupang pangako doon sa Kanaan. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, naglabas ng hatol ang ating Diyos. Ang edad 20 pataas na nagrebelte ay namatay sa ilang. Ngunit sila Caleb at Joshua lamang ang nakapasok sa lupang pangako kasama ang mga bata. 19 pababa ang nakapasok sa lupang pangako. Purihin ang pangalan ng ating Dear Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamal, kung papaano po may mga naunang mga Israelita, sa tayong lahat ng mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon, tayo po ay tinaguri ang mga New Israelites. Everybody shall praise the Lord. Sa ating papatuloy na paglilingkod sa Diyos, sa ating paglalakbay patungo sa lupang pangako, doon sa pili ng ating Dear Jesus, yung langit na buhay na wala hanggan, tayo po ay kasalukuyan nasa paglalakbay. Everybody shall praise the Lord. Kaya maraming tao ang nagsimula sa Diyos, maraming mga mananampalataya ang nagsimula sa Diyos, pero hindi lahat ay nagtapos ng matibay. Kaya mayroong mga mananampalataya na nung sila po ay umpisa pa lamang sa paglilingkod, narin po ang kanila pong on fire na paglilingkod sa Diyos. Umulat umaraw, may pagsubok o wala, nasa kasaganaan o kawalan na tilang kanila pong kainitan, kasigasigan sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit habang lumilipas po ang buwan, taon, panahon, ang iba, sila po ay nanghina na lupaypay na lamig, tumalikod na, nagbalik na sa kasalanan. Kaya po mga minamahal, hindi lahat ay nagtatapos ng matibay. Ang Israel ay tunay na pinili, pinagpala at ginabayan ng Diyos, ngunit isang buong henerasyon ang hindi nakapasok sa lupang pangako doon sa Kanaan. Ang tanong, papasok ka ba sa pangako ng Diyos o mapag-iiwanan ka? Ang sabi ng ating mga pastor, kapag ang Kristiyano ay naiwan sa rapture, 1% na lamang ang tanging pag-asa po niya para magkaroon siya ng kaligtasan. Ngunit ang 1% na sinabi ng ating mga pastor, yan po ay walang kasiguruhan. Sapagkat kapag naiwan na sa rapture ang Kristiyano, ang ilang mga Kristiyano, walang ibang tanging pag-asa po nila, kundi pabugod ang ulo para sila po ay maligtas magmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit bago pugutan ng ulo ang naiwang Kristiyano, terribleng paghihirap ang gagawin sa kanila. Kaya lagi po natin ipinapangaral, itinuturo sa lahat ng mga mananampalataya na wag na po natin naisin na maiwan sa rapture, kundi makasama sa rapture pagdagit ng mga banal. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, nakita po natin ang napakagandang halimbawa na ipinakita ng ating mga magulang sa Panginoon. Talaga sa kanila pong paglilingkod po mga minamahal, buong buhay nila ibinigay nila sa Diyos, buong buhay po nila sumunod sila sa katwiran at kalooban ng Diyos. Kaya po mga minamahal, yung kanila pong nasimula na paglilingkod, ipinagpapatuloy na lamang po natin sapagkat mahalaga sa atin, mahalaga sa bawat isa sa atin ang kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. Number 1, unbelief destroys destiny. Sinisira ng pagdududa ang tadhana. Numbers chapter 14, verse 29. God bless you po, beloved preacher. Ito ang sinasabi sa mga bilang 14 at ang talata ay 29. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. At yaong lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang. Mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin. Amen. Amen. Your cases shall fall in this wilderness, and all that were numbered of you from 20 years old and upward, which have murmured against me. Ang mga naunang mananampalataya, sila ay malalakas, maraming karanasan, at nakakita ng himala, pero sinira ng pagdududa ang kanilang kinabukasan. Kaya marami mga Israelita ang di nakapasok sa lupang pangako, bagamat ang mga Israelita nakita na po nila yung mga tanda pre-ebidensya na habang sila po yung naglalakbay sa ilang, sa kanilang paglalakbay, dumating po yung gutom.
Ngunit nagpaulan ng tinapay ang ating Diyos Jesus, lahat sila ay nangabusog. Dumating ang panahon na wala po silang mainom, ngunit hindi sila pinagkulang ng Diyos, pinainom sila sobra-sobra. Bumulwak ang tubig sa malaking bato, nakainom lahat ng mga Israelita. At sa kanilang paglalakbay, habang mainit ang panahon, tinatakpan po ng haligi ng ulap para hindi sila mainitan. At kapag sila po naglalakbay sa gabi, sila po mga minamahal, naroon po yung liwanag na nagbibigay liwanag sa kanila pong diraanan. At ang mga bata, habang sila po'y lumalaki, nakita po nila ang suot nilang tsinilas, lumalaki din. Grabe pong himala ang nakita po nila sa ilang. Ngunit ang nakakalungkot, ang mga himala na naranasan po nila, yun po ay kanilang nakalimutan. Everybody shout, praise the Lord! Tayong lahat ng mga mananampalataya, ang nakita po natin ng mga mata po natin, yan po ay totoo. Gawa ng mga pangyariing kamay ng Diyos sa bawat sumasampalatay sa ating pinakamahal na Panginoon. Nakita po natin ang mga dating drug addict, mga pusher, sila po mga minamahal, mga patapon na ang kanilang buhay. Ngunit sila po ay naniwala sumampalatay sa ating Diyos Jesus, binago po silang lubos. Everybody shout, praise the Lord! Kaya po mga minamahal, kanina narinig po natin yung mga buhay na patotoo. Hindi po yung gawa-gawa lamang, kundi gawa ng makapangyarihan kamay ng Diyos sa pagsampalataya po natin sa Kanya. Kaya walang alinlangan, totoo ang Diyos ang ating pinaglilingkuran sa pamagitan ng gawain na ito. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya ang aral po dito po mga minamahal, bagamat yung mga Israelita, sila po ay malalangkas, maraming karanasan, nakita po nila mga himala. Ngunit dumating ang pagdududo, pag-aalinlangan sa kanila. Yun po ang sumira sa kanilang kinabukasan. Kaya ang aral po dito, kayang sirain ng pagdududa ang inihanda ng Diyos. Kaya po mga minamahal, tayong lahat na mga mananampalataya, huwag po tayong mag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Katulad po ni Dimas. Ano po ba ang ugali ni Dimas? Si Dimas po mga minamahal, siya po yung di masyadong nakikinig. Siya po yung di masyadong dumadalo. Siya po yung di masyadong nagtatapat. Di masyadong nakikinig ng salita ng Diyos, kaya dumating ang pagdududa sa Kanya. Imbis na ibigin niya ang Diyos, hindi ibig niya ang sanglibutan. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang aral po dito, tayong lahat ng mga mananampalataya, nasa huling panahon na po tayo. Ano ang po ang tanging magagawa pa natin para gawin ang kalooban ni Diyos, gawin na po natin. Amen, sapagkat tayo rin po ang makikinabang niyan. Kapag lagi kang dumadalo, maraming pagpapala ang tatanggapin mo mula sa Diyos. Kapag laging nagbibigay, binibigay mo para sa Diyos, lalo kang pagpapalain. Kapag lalo kang nakikinig sa salita ng Diyos, lalago ang pananampalataya mo sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Number 2, complaint replaces faith. Ang reklamo ay kapalit ng pananampalataya. Numbers chapter 14, verse 2. Dito po sa aklat ng mga Bilang, Kapitulo 14, ang talata po ay 2. At inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moses at si Aaron. At sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Hipto, o kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. Amen. Amen. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. Ang Israelita ay nagbulong-bulungan laban kina Moises at Aaron. Sabi nga nila, mabuti pa na nangamatay kami sa lupain ng Ehipto kaysa mamatay kami dito sa ilang. Kaya ang talatang ito na ating nabasa po mga minawin, nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na naglilingkod sa atin, Diyos Jesus, napakahalaga sa buhay po natin, Kristiyano, na lagi po tayong dumadalo. Sapagat kapag tayo po'y dumadalo sa banal na gawain Diyos, purong-purong salita ng Diyos ang ating naririnig at napapakinggan. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig sa salita ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag lagi mong naririnig ang salita ng Diyos,
nagkakaroon ka ng pananampalataya. Sapagkat kapag ang Kristiyano walang pananampalataya, hindi malugod ang Diyos sa buhay nila. Amen? Kaya ano po ba yung kawalan ng pananampalataya? Kaya kapag ang Kristiyano hindi na dumadalo, nawawala ang kanyang pananampalataya. Kapag ang Kristiyano hindi nagbibigay, nawawala na po yung pananampalataya. Kapag ang Kristiyano hindi na po nagpupuri, unti-unting nawawala na yung pananampalataya nila sa Diyos. Amen. Kaya piliin po natin laging dumalo, laging makinig sa salita ng Diyos, laging magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat po mga minamahal, ang kaaway, i-inject niya po mga minamahal yung pag-alinlangan. Paano ng Kristiyano, kapag siya po mga nawalan ng pananampalataya, manghina, manlalamig, hanggang tuluyang mawalay po siya sa presensya ng ating Diyos Jesus, babalik na sa kasalanan. At kapag ang Kristiyano bumalik na sa kasalanan, diyan na po mga minamahal, magiging magulo na ang kanyang buhay. Mainitin na ang kanyang ulo. Hindi na po siya naniniwala sa mga patutuo. Iyan po mga minamahal. Kaya kapag pumasok na ang pag-alinlangan sa Kristiyano, mawawala na po yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang tamang gawin po natin, tayong lahat ng mga mananampalataya naglilingkod sa buhay ng Diyos, sa halip na magreklamo, magtiwala tayo sa ating pinakamahal na totoo ang kanyang pangako, totoo ang kanyang salita, totoo lahat po mga minama ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Tayong lahat ay pagpapalain. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi ng Philippians chapter 2 verse 14, do all things without murmuring and disputings. Gawin ninyo lahat ng bagay na walang reklamo at pag-aalinlangan. Kaya po mga minaman, napakasilan yung pagpasok sa langit. Sabi nga nila, yung kasalanan sa kabutihan, singnipis ng papel. Amen? Singnipis ng papel. Kaya, po mga minaman, para hindi tayo magkasala sa harapan ng Diyos, huwag po tayo magreklamo, kundi maging mapasalamatin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaysa halip na tayo magreklamo, bakit ganito, marami ng bakit. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Ang bawat isa sa amin, pinanghawakan mo kami. Dumating man ang pagsubok sa aming buhay, salamat sa iyo, O Diyos. Pinapalago mo ang pananampalataya po namin. Amen? Kung kami po'y may karamdaman, imbis na tayo po'y magreklamo, salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Tinuturuan mo lamang po kami lalong lumapit sa iyo, lalong manalangin sa iyo, lalong maglingkod sa iyo, sapagkat kung wala ka sa buhay po namin, wala kayong magagawa. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kailangan po natin ng Diyos. Kaya sa halip na magreklamo, magpasalamat sa Diyos para hindi tayo magkasala. Number 3, God looks at the heart, not age. Tinitingnan ng Diyos ang puso, hindi ang edad. Numbers chapter 14, verse 31. Dito po sa aklat ng mga Biglang, Kapitulo 14, versikulo 31. Ito po sinasabi, ngunit ang inyong mga bata na inyong sinasabing magiging mga huli ay aking papapasukin at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakwil. Amen. Amen. But your little ones, which is said, should be a prey, then will I bring in. Ang mas batang henerasyon ang nakapasok, hindi dahil perpekto sila, kundi dahil handa silang magtiwala sa Diyos. Amen. Tayo po ba ng mga mananampalataya sa uning panahon ito, handa ba tayong magtiwala ng buo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus? Magsabing praise the Lord. Amen. Siyempre kapag hindi tayo handa na magtiwala lubusan sa ating Diyos Jesus, alanganin tayo makarating doon sa langit. Dahil tayo nagtitiwala na dapat buong pagtitiwala. Amen. Hindi kalahating pagtitiwala. Hindi po yung dadalo ako bukas, ngunit kapag umulan, maulan, baka mabasa ako. Ibig sabihin yung kanyang pagtitiwala, yan po mga hindi buo. Ngunit kapag ang Kristiyano buong pagtitiwala, ano man ang kalagayan ng panahon, maulan man o mainit, lagi po silang dumadalo. Everybody shout, praise the Lord, ganun po yung buong pagtitiwala. Kaya po mga minaman, napakahalaga na ang mga bata ay maturuan po natin sila patungkol sa salita ng Diyos. Biblical. 22 verse 6 ng Proverbs.
Turuan mo ang bata sa dapat nilang lakaran upang sa kanilang paglaki hindi nila hihiwalayan. Kaya habang ang bata, ipinapagamit po natin sa banal na gawain ng Diyos. Sila po mga kami, lumalaki po silang may takot sa Diyos, lumalaki po silang unti-unting lumalago ang kanilang pananampalataya upang sa panahon ng pagbabalik ng Diyos, handa sila na humarap sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Kaya tingnan po ninyo ngayon, malakas ang hatak ng sanlibutan. Kapag ang bata, hindi natin sila dinadala sa banal na gawain ng Diyos, may hikayat sila sa pagsasalita ng pagmumura, may hikayat sila sa paggawa ng kasalanan, pagbibisyo. Di po ba yung mga kabataan ngayon po mga maaga sila po mga minaman na uwali sa magulang, sila po ay lumalaki sa kanilang barkada, natututo silang gumawa ng mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, yung kalayaan sa laman. Ngunit kapag ang bata ay lagi po natin silang ipinapagamit, tinuturoan po sila paano sumunod gumawa sa kalooban ng Diyos, lalaki sila may takot, may tatrabaho nila ang kanilang kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, kayo mga bata po mga minamahal na mga anak po natin, habang sila ipinagagamit po natin, sila po mga minamahal, ginagabayan ng Diyos, inaalalayan ng Diyos. Amen. Nararamdaman po nila ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon po ang magsisilbing gabay sa buhay po nila sa pang-araw-araw para maipagtrabaho din nila ang kanilang kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan mula 7 taong gulang, ang edad, pataas, kailangan nila, nangangailangan na po sila ng kaligtasan. Everybody, praise the Lord. Number 4 na po tayo, faith requires courage. Ang pananampalataya ay may kasamang tapang. Numbers chapter 14, verse 6 up to 9. Basahin po natin. Amen. Ito po ang sinasabi sa mga bilang. Kabanatang 14 at ang mga talata ay 6 patuloy hanggang 9. At hinapak ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jepone na mga kasamang tumiktik sa lupain ang kanilang mga suot at sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain ng aming dinaanan upang tiktikan ay isang napakainam na lupain. 8. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing yaon at ibibigay niya sa atin na yaoy lupaing binubukalan ng gatas at pulot. 9. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupaing yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin, at yung kalinga ay inilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Amen. Amen. Ayon sa ating nabasa, and Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh said, the land is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land. Kaya sa talatang ito po mga minalabindalawang espiya ay bumalik mula sa pagsisiyasa sa lupang pangako. 10 sa kanila ay natakot at magdala ng masamang ulat. Sabi nila po mga malalaking tao sapagkat sa lupang pangako, malalaking tao po mga 9 footers, higit pa. Yung taas nila po mga minama, sila po ay matatapang. Natakot ang 10 espiya. Ngunit yung 2 po mga si Joshua at si Caleb, na nandigan sila na pananampalataya sa Diyos. Parang tinapay lang sa atin. Sabing, malalaking tao, parang tinapay sa atin. Ibig sabihin, ganun po yung Kristiyanong may pananampalataya sa Diyos. Walang kinatatakutan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minama, ang tunay na Kristiyano ay matapang sa pagsunod sa katuwiran at kalooban ng Diyos. Takot sila sa paggawa ng kasalanan. Amen. Kaya po mga minanandigan si Joshua at Caleb, kahit natatakot ang iba, ang pananampalataya, hindi kawalan ng takot, kundi pagpili na magtiwala sa Diyos kahit mayroong takot. Natural lang ang tao po mga milan karoon ng takot, ngunit huwag tayong padaig sa takot. Ang ating mundong ginagalawan, napakapanganib na. Ang digmaan sa iba't ibang bansa ay tuloy-tuloy hanggang ngayon. Ang mga sakuna, kalamidad, iba't ibang mga trahedya na lumalaganap, ang mundo na ating ginagalawan ay napakapanganib na. Ngunit hindi natin kinatatakutan ano mangyari sa ating mundong ginagalawan. Dahil may Diyos tayong pinaglilingkuran. Buhay at makapangyarihan. Everybody shall praise the Lord. Katulad ni Joshua at Caleb
Kahit ang mga tao na naroon sa Kanaan, mga matatangkad, malalaki. Ngunit hindi sila natakot dahil alam po nila, hindi sila pababayaan ng Diyos. Ganon din po tayo. Amen. Kung mayroon tayong problema, hindi tayo natatakot na mayroong problema sapagat mayroon po tayong Diyos na maglulutas sa ating problema. Kung tayo may taglay na karamdaman, hindi po na tayo natatakot dahil may Diyos po tayong makapangyarihan na magpapagaling sa ating karamdaman. Kung nakakaranas iba sa atin nasa kahirapan, hindi tayo natatakot dahil ang ating there is Jesus, the great provider. Sa Kanya nagmumula lahat ng uri ng pagpapala. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya manindigan tayo sa Diyos kahit ikaw lang mag-isa. Kaya ang tunay na pananampalataya ay nanatili ka kahit takot sa paligid. Huwag kang tumingin sa laki ng problema, tumingin ka sa Diyos na mayroong magagawa sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Everybody shall praise the Lord. Amen. Totoong Diyos ang ating pinaglilingkuran. Kaya kanina po napunta kami sa hospital. Unbeliever. Mayroong karamdaman. Sabi po namin, sa Diyos ay walang imposible. Magtiwala kayo sa Diyos, ang aming ipinakikilala ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ano mang posible sa tao, sa Diyos ay walang imposible dahil Siya ay makapangyarihan sa lahat. Lahat ng uring karamdaman, kapag ikaw ay 100% na nagtiwala, na nampalatayang lubos, lahat na yung kahilingan ay kayang-kayang ipag-ibigay ng Diyos, ipagkaloob ng Diyos, dahil sa Diyos ay walang imposible. Everybody shall praise the Lord. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 16 verse 13, magbantay kayo, magsitibay sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakatatag. Ibig sabihin po mga men, sa talatang ito, ang magpakalalaki sa pananampalataya, hindi lang pagiging matapang sa sarili, kundi may paninindigan sa pananampalataya, kahit may pagsubok, takot o laban. Everybody shall praise the Lord. Amen. Hindi po yung babae na maging lalaki. Amen. Kapag sinabi magpakalalaki sa pananampalataya, mayroong kang paninindigan. Handa mong ipaglaban ang pananampalataya mo sa Diyos. Dumating man ang pagsubok sa buhay mo, dumating man ang karamdaman, kahirapan, anumang bagay na nagpapahina sa pananampalataya mo, handa mong ipagtrabaho ang iyong kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. Handa mong paglingkuran ng ating pinakamahal na Panginoon. Kahit may kinakaharap ka sa buhay, mga negatibong bagay, handa kang laging dumalo. Amen. Handa kang laging magpuri, handa kang laging makinig ng banal salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hindi natitinig ang pananampalataya mo. Katulad ni Joshua at Caleb, hindi natitinig ang ating pananampalataya na kaya nilang pasukin ang lupang pangako doon sa Kanaan. Sa kanilang pagtitiwala, pananampalataya, nakapasok sila sa lupang pangako. Ganoon din po tayo. Kapag handa mong ipagtrabaho ang kaligtasan mo, makakarating ka sa langit sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Number 5 na po tayo. Faith brings you into the promise. Dinadala ka ng pananampalataya sa pangako. Hebrews chapter 3 verse 19. 2 bersikulo na lang po ito. Pablo sa mga Ebreo, ang kabanata ay 3 at ang talata ay 19. Ito po sinasabi, at nakikita natin na sila hindi nangapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Amen. Amen. So we see that they could not enter in because of unbelief. Dahil hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya po mga minamahal, tayong lahat ng mga mananampalataya naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, tayong lahat po mga minamahal, lagi po natin ginagawa ang banal na kalooban ng Diyos, sapagkat kapag ikaw lagi mong ginagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, lumalago ang ating pananampalataya paglilingkod sa ating Diyos Jesus. Kung dati-rati, isang beses ka lamang dumadalo sa banal na gawain Diyos tuwing araw ng linggo, dahil nadadagdagan ang pananampalataya mo, dinagdagan mo na isang magiging 2 na. Ngunit kapag, sabi ko nga, kapag 2 bis kayong dumadalo, parang kulang pa, dagdagan yung isang maging 3. Yan po ang pangaral po ng ating mga pastor. Kapag ikaw ay 3 beses na dumadalo sa loob ng isang linggo, tiyak ang langit. Everybody shall praise the Lord. Nasa atin po yan po mga minamahal. Kung gagawin po natin, susunod tayo, lubos po tayong pagpapalain ng Diyos. Amen. Ganun po mga minamahal. Kaya may kasabihan dito sa mundo,
Kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, maraming paraan. Gusto po natin lubos na maglingkod para matiyak po natin ang ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ugaliin laging dumalo, magpuri, magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon para lubos po tayong pagpalain ng Diyos. Amen. Isang ilustrasyon, parang may scholarship ka na. Pero ayaw mong pumasok dahil natatakot kang bumagsak. Nandyan na ang oportunidad pero pinipigilan ka ng takot. Hindi ang pangako ang problema, kundi ang pagdududa. Everybody shout praise the Lord. Kaya po mga minamatay lahat ng mga mananampalataya, ang tama po natin gawin, magtiwala sa Diyos araw-araw, hindi po yung sa loob ng isang beses lang sa isang linggo, kundi daily. Araw-araw po mga minamahal, buong pagtitiwala ang gagawin po natin sa Diyos. Tigilan ang pagrireklamo. Kung ikaw, Kristiyano, laging nagrireklamo, konting bagay nagrireklamo ka, yan po mga minamahal, i-cast out po natin yan dahil hindi makakatulong sa paglilingkod po natin sa Diyos. Pangatlo, piliin ang pananampalataya kaysa takot. Amen. Kaya dalawagin po tayong manampalataya sa mahal na Panginoon. Amen. Kahit na po mga minamahal, minsan dumarating sa buhay po natin yung nanghihina ng lupay-pay ang ating pananampalataya, piliin po natin, tayong lahat po mga minamahal, manampalataya sa Diyos. Dahil kapag ganun po ang ating pong desire, reaksyon sa paglilingkod po mga minamahal, tutulungan po tayo ng ating pinakamahal na pinanggagabayan po tayo. Amen. Panghawakan po tayo para tayo makalakad ayon sa banal na kalooban ng ating Diyos Jesus. Manatiling tapat kahit mahirap. Eh si Apostol Pablo po mga minamahal, lahat ng bagay ay nagagawa niya dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa kanya. Ibig sabihin po mga minamahal, paglilingkod na ito, hindi po natin magawang maglingkod na ito kung wala ang Diyos nagbibigay sa atin ng lakas. Yan po ang katotohanan. Everybody shout praise the Lord. Dahil alas 7 na po mga minamahal, huling bersikulo na po tayo. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Dito po sa lahat ng mga taga-Korinto, Kapitulo 5, ang talata po 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Amen. For we walk by faith, not by sight. Totoo ang pangako ng Diyos, ngunit ang naniniwala lamang ang makakapasok. Kaya tayo lahat ng mga mananampalataya, hindi po tayo naglilingkod sa paningin. Na kapag ang kapwa mananampalataya mo nalalamig ng hinang dumadalo, ginagaya mo rin. Tandaan po natin ang paglilingkod sa Diyos, hindi po gaya-gaya. Kahit anuman ang kalagayan ng panahon, anumang kalagayan ng bawat isa sa atin, wag po tayong tumingin nino paman. Tingnan po natin yung pangako ng Diyos. Tingnan po natin ating Diyos Jesus na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Everybody shout praise the Lord. Lumbangkat po tayo sa pananampalataya. Ngayon, magdesisyon ka, ikaw ba ay kabilang sa henerasyong naniniwala o sa henerasyong nagrereklamo? Piliin po natin ang henerasyon nagniniwala, nagtitiwala, lubos sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pinipili ko ang pananampalataya, hindi palalampasin ang pangako ng Diyos. Kaya lagi po natin sinasabi habang tayo may pagkakataon na gumawa, maglingkod sa ating pinakamahal na gagawin po natin yan. Hindi nino paman, hindi tayo gumagawa sa tao, hindi tayo gumagawa sa mga manggagawa, hindi tayo gumagawa sa ating mga beloved children, hindi po tayo gumagawa sa ating kapwa mananampalataya, kundi gumagawa po tayo para sa mahal na Panginoon. Sa paggawa mo, ayon sa katuwiran at kalooban ng Diyos, lubos kang pagpapalain sa lahat ng ating ginagawa, may kagantihan, may kabayaran, may gantimpala na tatanggapin po natin mula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Higit sa lahat, langit at buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay tumayo.